Kakaiba ang pagmumukha ni Rokon na walang hiyang sinuhulan ang matandang nagbabantay sa asosasyon ng sangkatauhan para bigyan siya ng quest. At opisyal na rin na idineklara ni Deceren von Rinay na kilalanin si Rokon bilang kabalyero ng rehiyon ng Rinay. Kabanata 99. Ipinahayag na ng sistema na si Rokon ang kauna-unahang nakakuha ng titulong kabalyero, kaya nakuha niya ang rare-rated na titulong The First Knight. Ang mga epekto ng titulong ito ay pagtaas ng 10 puntos sa lahat ng istatistika, at pasalamat sa epekto ng chivalry ay tataas pa ng 10 puntos ang lahat ng kanyang istatistika habang nakikipaglaban kapag siya ay nasa misyon ng pag-escort o kapag nasa pangdepensang laban. Nagpaalam na nga si Rokon sa Panginoon ng rehiyon ng Rinay dahil balak niya ng tipunin ang mga sundalo para piliin ang mga sasama sa kanyang pangangaso. Habang papalabas si Rokon sa silid ay alam ni Rokon na siya lang ang nag-iisang kabalyero sa rehiyon ng Rinay. At iniisip niya rin na malaking kalamangan na ang level ng mga halimaw na nasa rehiyon ay hindi pa mas tataas sa level 240. Tinipan na nga ni Rokon ang mga sundalo sa labas ng palasyo. Tinuro niya ang kanyang hintuturo sa kanila at nagagalit na agad siya na sinisigawan ang mga sundalo na parang siya ay isang tagapagturo sa militar. Kalmado lang naman ang ekspresyon ng mga sundalo na nakatingin lang sa kanilang harapan. Nagpaalam na si Rokon sa Panginoon ng rehiyon na para bang hindi niya ikinatuwa na sinigawan ang mga sundalo na sasama sa kanya. Alam ni Rokon na ang rason lang kung bakit niya isinama ang mga sundalo ay para agad niyang makuha ang tiwala ng Panginoon ng rehiyon. Ang silbi lang ng mga sundalo kay Rokon ay para ipakita sa kanya ang daan at para hindi rin makatakas ang mga halimaw na papaslangin nila. Sa kanilang paglalakbay sa kagubatan ay may nakasalubong na nga silang grupo ng mga level 213 na lycanthrope. Bilang pagbati ni Rokon sa mga halimaw ay umungal siya na parang mabangis na leon na nagliliyab ng pulang enerhiya ang kanyang mga mata. Tumalon na agad si Rokon ng mataas, nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang mga mata at bunganga para atakihin ang lycanthrope na kaharap niya. Madali niya lang na pinaslang ang halimaw, kumikislap ang kanyang mata, at nakangiti pa siya na sinabing kailangan na nilang bayaran ang kanilang upa kapalit ng mga buhay nila. Hindi pa tapos si Rokon sa kanyang pangangaso kaya inihanda niya na ang kanyang axe para sugurin ang mga natitira pang halimaw na para sa kanya ay pangkatuwaan lamang. Nakagawa pa ng malaking pagsabog ang kanyang patuloy na pagpaslang. Bumalik na si Rokon sa Panginoon ng rehiyon para iulat ang resulta ng kanilang pangangaso at nanginginig ang boses ni Deceren na hindi makapaniwala sa dami ng halimaw na pinaslang nila Rokon. Kumikinang pa si Rokon na parang santo dahil sinabi niyang ikinalulugod niyang ialay ang lahat ng mga napagtagumpayan nila para sa kapakanan ng rehiyon. Pero ang rason lang pala ng magandang asal ni Rokon ay dahil sa marami na siyang nakuha na kagamitan at puntos ng karanasan sa kanilang pangangaso. Ipinapakita dito ang quest ni Rokon na Monster Hunt in Rinay. Habang ginagawa niya ang quest ay mas napapataas pa ang pagkuha niya ng puntos ng karanasan at ang tsansa na makakuha siya ng kagamitan na galing sa mga halimaw na papaslangin niya. Para makumpleto niya ang quest ay kailangan niyang paslangin ang lahat ng halimaw na nasa kabundukan ng Rinay, kahit na wala siyang makukuha na gantimpala. Hindi mapigilan ni Rokon na ngumiti dahil alam niya na ang tagumpay ng kanilang pangangaso ay ang umpisa ng pagsamba ng mga mamamayan ng rehiyon sa kanya hanggang sa tratuhin nila siya na parang santo. Bumalik na ulit si Rokon sa pangangaso na kasama ang mga sundalo at kalmadong binibigyan niya sila ng instruksyon kung paano paslangin ang mga halimaw. Nagtagumpay na nga ulit sila na paslangin ang grupo ng halimaw na natagpuan nila. Pero may karagdagang utos pa si Rokon sa mga sundalo kung saan kailangan nilang ikalat ang nasa loob ng lalagyan sa mga lugar na napapaalis nila ang mga halimaw. Nung binuksan ng mga sundalo ang lalagyan ay bumungad sa kanila ang kulay berdeng tae na nilalangaw na agad dahil sa amoy nito. Abot tenga ang ngiti ni Rokon na pinagmamasdan ang nakalagay sa lalagyan na tinatawag na tae ng mga mababangis na halimaw. Inumpisahan na nga ng mga sundalo na ikalat ang tae sa paligid na may kakaiba pang amoy pero wala silang magawa kundi sundin ang utos ni Rokon sa kanila. Pagkatapos ng pangangaso ng grupo ni Rokon ay ginamit niya agad ang kanyang runebook para mag-teleport sa isang liblib na lugar na makikitang nasa harapan siya ng kahoy na pintuan. Pagkabukas ni Rokon ng pintuan ay ipinahayag na ng sistema na pumasok si Rokon sa open dungeon na tinatawag na Sleeper Cave. Pasalamat sa epekto ng titulo ni Rokon na Forerunner ay mapapabunsod ng 10% ang kanyang bonus bilang unang manlalaro na nakapasok sa dungeon.
Napatawa lang si Rokon na nagliliwanag ang kanyang mga mata dahil balak niyang gamitin ng buo ang kanyang kalamangan na ito. Ang gagawin niya ay pupuntahan niya ang lahat ng dungeon na nasa Taimura, gagamitin niya ang teleport ng maraming beses hanggang sa punto na mag-aapoy ang mga runebook niya. Inumpisahan na nga ni Rokon ang kanyang pagpunta sa mga dungeon, kahit ang mga dungeon na nasa ilalim ng lupa ay pinuntahan niya. Kasabay nito ay sinasamahan niya pa ang mga sundalo para mangaso, at patuloy din siya sa kanyang katuwaan na pumaslang ng iba't ibang halimaw. Lubos na nagpapasalamat naman si Deckeren kay Rokon dahil sa wakas ay nag-umpisa na sila sa pagpapagawa ng pangalawang minahan ng rehiyon. Kakaiba na naman ang mukha ni Rokon na kumikinang pa dahil alam niyang may tiwala na si Deckeren sa kanya kaya ngayon ay plano niya ng puntahan ang lupa na pagmamay-ari niya. Kalagitnaan na ng gabi nung nakarating na si Rokon sa lupa na ibinigay sa kanya. Naglabas si Rokon ng blueprint ng isang bahay na binili niya sa bayan ng Taimura. At agad na may lumabas na malaking bahay sa harapan niya na hindi pa kailangan ng mga trabahador para ipatayo ang bahay. Ang silbi lang pala ng malaking bahay na itinayo ni Rokon ay para walang makaalam sa kung anuman ang balak niyang susunod na gawin. Nakangiting pinadyak ni Rokon ang paa niya ng malakas sa sahig na nakasira sa isang parte ng bahay. Hindi niya mapigilan na mamangha sa kumikinang na nakikita niya. Ang kumikinang na pinagmamasdan ni Rokon na nahanap niya agad sa unang pagkakataon ay ang pasukan pala sa isang sekretong dungeon. Pero may kakaibang balak na naman siya na gawin sa lagusan na nasa harapan niya. At yun ay ang sirain ito gamit ng kanyang axe. Makikita na nagkapira-piraso na tumalsik ang mga hiyas na naglalabas pa ng asul na may halong kulay bioleta na enerhiya. Dahil sa ginawa ni Rokon ay nagpakita na nga ang buong anyo ng lagusan na binabalot ng makapal na itim na usok. Nagpahayag na ang sistema na ang Ancient Stone Tablet ay may natitira pang katibayan na 2,999. Nangangahulugan pala na pwedeng pumasok si Rokon sa dungeon ng ganong karaming beses. Kaya ngayon ay natutuwa na naman si Rokon na pumasok sa dungeon at sinabi niya pang handa na siya para higupin lahat ang matatamis na honey na mahahanap niya. Kabanata 100. Ipinahayag na nga ng sistema na pumasok na si Rokon sa Mysterious Cave kung saan sa loob ng 3 araw ay tataas ng 30% ang makukuha niyang karanasan at tsansa na may mahulog na kagamitan. Ang rason kung bakit pumunta si Rokon sa sekretong dungeon na ito ay dahil sa power-up stone na itinuturing na nakatagong potensyal ng rehiyon ng Rinai. Ang mga power-up stones ay pangunahing nahahati sa regular at high grade, kung saan ang mga regular ay pinapataas ang tsansa ng pagpapabuti hanggang sa pang-6 na kapangyarihan at ang high grade naman ay hanggang sa pang-8 kapangyarihan. At kahit na nag-iiwan ng power-up stones ang lahat ng mga halimaw na mas mataas pa sa level 200 ay 5% lang ang tsansa na makakuha ng normal na power-up stones samantalang 1% lang para sa mga high grade. Ang kalamangan sa dungeon na ito ay mas mataas ang tsansa na makakuha ng power-up stones na aabot pa hanggang sa 20%. Pero dahil sa may limitasyon sa bilang ng pagpasok sa sekretong dungeon na ito ay mas lalo pang nagmahal ang presyo ng bawat power-up stone. Napangiti na lang si Rokon dahil uumpisahan niya na ngayon na hakutin ang lahat ng power-up stone na makukuha niya. Sa loob ng dungeon ay makikita ang level 213 na Mysterious Rock Spirit na inosenteng ginagawa niya lang ang gusto niyang gawin. Pero meron ulit si Rokon na ginamit ang skill niyang bomb at itinapon ang nagliliyab niyang axe na binabalot ng itim na enerhiya sa mga Mysterious Rock Spirits na wala namang ginagawang masama sa kanya. Nakagawa ang skill ni Rokon ng malaking pagsabog na kumikislap-kislap pa ng kulay bioletang kuryente. At mabilis niyang sinira ang core na tumilapon galing sa mga Mysterious Rock Spirits para hindi na sila muling mabuhay pa. Ipinahayag naman ng sistema na nakakuha si Rokon ng isang mysterious fragment na agad niya namang pinulot. Ginamit na ni Rokon ang hawak niyang mysterious fragment kahit na nag-aalala pa rin siya na may tsansang walang silbi ang lalabas na kagamitan sa fragment na ito. Buti na lang ay hindi natupad ang pag-aalala ni Rokon dahil ang nagpakita sa kanyang kamay ay isang power-up stone. Ang sumunod naman na nagpakita sa kanya ay ang mga maliliit na level 215 na Mysterious Fire Spirit. Walang pakialam si Rokon kung anong klaseng halimaw ang lumabas para sugurin siya kaya mabilis niya lang na ginamit ang skill niyang leap attack. Bumagsak si Rokon sa grupo ng mga Mysterious Fire Spirit at nakagawa pa siya ng malakas na pagyanig sa paligid. Hindi pa tapos si Rokon sa kanyang pag-atake sa mga kalaban niya.
Walang pag-aalinlangan na ginamit agad ni Rokan ang skill niyang critical hit na mabilis na nagpalaho sa mga mysterious fire spirit at makikita rin na nagliliwanag na ng kulay pula ang mga mata ni Rokan na nakangiti habang hawak-hawak ang lumaki na axe niya na kulay itim. Ngayon ay ang mga level 209 na mysterious water spirit ang humarap kay Rokan. Ginamit ni Rokan ang skill niyang rampage, na nakagawa ng mga napakabilis na paghiwa kaya walang nagawa ang mga mysterious water spirit kundi tumalsik na lang sa paligid ang mga katubigan nilang katawan, habang kalmado lang ang mukha ni Rokan na may natitira pang tubig sa patalim ng kanyang axe. Nakangiti pa si Rokan na binigkas ang salitang next, hanggang sa nakaupo na lang siya sa gilid na nayayamot dahil napaslang niya na ang lahat ng halimaw. Kaya ang ibig sabihin nito ay magpapakita na ang boss na level 234 na Mysterious Stone Spirit. Nakangiti si Rokan na ang tingin niya lang sa isang Stone Spirit ay mas malakas na Rock Spirit. Sa kailaliman na madilim na parte ng kuweba ay may nagliliwanag na dalawang mata. Ang braso nito ay may nakaukit na mga marka, at mabilis na may malaking kamay ang aatake na kay Rokan. Ang kamay ay dumiretso na bumagsak sa sahig na nakagawa ng malakas na pinsala pero mas mabilis ang pag-iwas ni Rokan sa kamay ng Mysterious Stone Spirit. Ginamit ni Rokan ang skill niyang Berserk Murder bilang tugon sa atake ng Stone Spirit, nakagawa ng maraming paghiwa sa katawan ng kalaban niya ang kanyang skill, walang nagawa ang dambuhalang bato para depensahan ang kanyang sarili, nasa likod na nito si Rokan na seryoso ang mukha, nagliliwanag ang kanyang mata, at hawak-hawak niya ang axe niyang nag-iba ng anyo. Pinadyak ng Mysterious Stone Spirit ang dalawa niyang paa at nagagalit itong sumigaw ng malakas, kapansin-pansin din ang kumikinang nitong kulay dilaw na core. Umungal ang dambuhalang bato at inihanda niya ang skill niyang explosion kaya napapalibutan na siya ng lumulutang na mga bato. Na mabilis niyang ibinato kay Rokan na nakangiti lang na nakatayo. Madali niya lang na iniwasan ang mga batong tumatama sa kanya. At sunod na ginamit ni Rokan ang skill niyang critical hit, nag-iba ang anyo ng kanyang axe. Ang kanyang atake na nagkukulay pula ay papalapit na sa katawan ng dambuhalang bato. Ang punteriya pala ni Rokan ay ang kulay dilaw na core ng kanyang kalaban. Tuluyan ang nagkapira-piraso ang core ng Mysterious Stone Spirit habang ngayon ay buhat-buhat na lang ni Rokan ang kanyang axe, nakangiti at nasisilayan ng kulay pulang liwanag, dahil din sa tagumpay niyang ito ay napataas niya pa ang kanyang level. Ipinahayag na nga ng sistema na nakuha na ni Rokan ang panghuling mysterious fragment. Nakangiti na pinagmamasdan niya ang hawak-hawak niyang kumikinang na fragment na alam niyang naglalaman ng high-grade na power-up stone. Naalala ni Rokan na sa nakaraang buhay niya ay si Dekaren ang nakadiskubre ng sekretong dungeon na ito kaya lumago ang rehiyon dahil siningil niya ang bawat manlalaro na gustong pumasok sa dungeon. Pero ngayon na si Rokan ang nakahanap ng dungeon ay mag-iiba na ang buong kwento. At kahit na gaano siya kamalas ay makakakuha siya ng 3,000 high-grade na power-up stones. Dahil dito ay pwede niya rin nakontrolin ang presyo ng power-up stones sa Central Continent sa matagal na panahon. Inilabas na ni Rokan ang runebook niya at nag-teleport na siya papuntang Tiyamura. Dumiretso si Rokan sa smithy ng Tiyamura na tinatawag na Hammer and Anvil. Dito ay makikitang nakaupo si Rokan at nakalapag ang lahat ng mysterious fragment na nakuha niya sa sekretong dungeon. Ipinahayag ng sistema na sa isang mysterious fragment na ginamit niya ay nakakuha siya ng shining stone na agad din naman na tinapo ni Rokan na nagagalit ang kanyang mukha dahil sa walang silbing gamit na nakuha niya. Isa-isa na ngang binuksan ni Rokan ang mga mysterious fragment na nakuha niya at isa-isa niya rin na pinagtatapon ang mga gamit na walang silbi sa kanya. Nakangisi si Rokan na pumunta sa smithy at pinakita ang napakaraming kumikinang na power-up stones na nakakuha niya. Hindi naman makapaniwala ang nagbabantay sa tambak-tambak na power-up stones na nasa harapan niya. Humaba ang ilong ni Rokan na hiniling sa nagbabantay na gusto niyang pagbutihin ang kanyang kagamitan hanggang level 7. Dahil alam niya na kahit ilang beses silang mabigo sa pagpapabuti na gagawin nila ay hindi pa rin masisira ang kanyang kagamitan kapag hanggang level 7 na pagpapabuti lang ang gagawin nila. Natapos na agad ang dwarf sa pagpapabuti ng axe ni Rokan hanggang level 7 pero gusto niya pa palang ipagpatuloy ng dwarf ang pagpapabuti ng kanyang sandata. Pero sa pagkakataong ito ay nirekomenda ni Rokan na gamitin ng dwarf ang high-grade na power-up stones dahil alam niyang simula sa level 8 pataas ay kakailanganin na gamitin ng high-grade na power-up stones. Alam ni Rokan na kapag regular lang na power-up stones ang gagamitin ay siguradong masisira ang kagamitan niya,
Pero alam niya rin na simula sa level 9 pataas ay may tsansa pa rin na masira ang kanyang kagamitan kahit na high-grade na power-up stones ang ginagamit ng dwarf. Pero mas lalo lang na lumalala ang pag-aalala ni Rokon sa patuloy na nababasa niyang pagkabigo ng dwarf na pagbutihin ang kanyang axe. Kinwestiyon niya pa ang kanyang pagkalalaki na dapat niyang ipagpatuloy ang pagpapabuti ng kanyang sandata. Pero nung nagtagumpay na ang dwarf at tinanong niya si Rokon kung itutuloy niya pa ba ang ginagawa niyang pagpapabuti ay mabilis na tumanggi si Rokon at pinahinto niya ang ginagawa ng dwarf. Sobra ang kaba ni Rokon na hindi maintindihan kung anong klaseng mukha ang ekspresyon niya habang hawak-hawak niya ulit na pinagmamasdan ang kanyang axe. Nakapikit na binigkas ni Rokon ang salitang equip gear. At mistulang nagliliyab ang kanyang buong katawan ng pinaghalong kulay itim at kulay asul na enerhiya. Pero hindi pa nanakit ang nararamdaman ni Rokon habang tinitignan ang mga kamay niya kundi pagkamangha dahil sa napakagandang epekto ng kanyang armor sa kanyang katawan. Pero inalis agad ni Rokon ang nagliliyab na epekto ng kanyang armor dahil maaakit niya agad ang atensyon ng mga kalaban kapag nagmumukha na masyadong astig ang kanyang armor. Ngayon na natapos na ni Rokon ang pagpapabuti ng kagamitan niya ay inilabas niya na ang kanyang runebook. Nagliliwanag ang buong paligid ng kulay pulang enerhiya na parehong kulay ng mga mata at ngiti ni Rokon. At plano niya nang mag-teleport sa mining field. Kabanata 101. Nayayamot na si Rokon dahil sa 3 araw na tuloy-tuloy na pagpunta niya sa sikretong dungeon na Mysterious Cave. Itinago na muna ni Rokon ang kanyang axe at tinignan kung may kapaki-pakinabang na balita siyang mababasa. Napatigil na lang siya, tulala na nagkukulay pula ang kanyang mata habang nakatingin sa balita na nabasa niya. Kapansin-pansin sa mukha ni Rokon ang kanyang pagkaasar at tinawag niya pang bastardo ang mga manlalaro na tinutukoy ng balita. Ipinapahayag sa balita na may unang guild ang nakarating na sa Central Continent at ang guild na ito na pinag-uusapan ng lahat ay ang Hellhound. Sa nakaraang buhay ni Rokon ay kilala sila bilang Hounds at ang kanilang pinakakilalang katangian ay ang paggawa ng kahit na anong gawain para lamang sa sarili nilang benepisyo. Sa kabilang banda naman ay wala silang pake sa mga bagay na walang benepisyo sa kanila, at nagkaroon din ng isang pagkakataon lang na kinalaban sila ni Rokon. Pero napakalaking problema na kay Rokon ang nag-iisang pagkakataon na yun. Dahil maraming beses nila siyang pinaslang hanggang sa bumaba ang kanyang levels at nawalan siya ng mga kagamitan. Hindi sinayang ng mga Hounds ang kanilang pagkakataon na magpakita sa harapan ni Rokon para punitin ang kanyang leeg at patumbahin siya sa lupa. Pero base sa kanyang naaalala ay ang unang guild na nakarating sa Central Continent ay ang Ragnarok Guild na pinamumunuan ni Odin, kaya nakapagtataka kay Rokon kung anong klaseng pandaraya ang ginawa ng Hellhound Guild para mas maunang makarating sa Central Continent. Ngayon ay nanginginig na si Rokon sa tuwa dahil imbes na ang Ragnarok Guild ay ang Hellhound Guild na ngayon ang bibigyan niya ng nararapat na pagtanggap. Bumalik na muna si Rokon sa realidad kung saan kapansin-pansin ang marangyang gusali na pinag-uupahan niya. Nag-upload na muna si Rokon ng ilang video bago niya batiin ang Hellhound Guild. Ito ang kanyang pain sa Hellhound Guild dahil habang kakadating pa lang nila sa pang-apat na syudad ay pinapakilala na agad ni Rokon ang pang-apat na syudad sa kanyang video. Kaya halata na sa publiko kung sino ang mas naunang nakarating sa Central Continent. Sa wakas ay andito na nga ang barko na sinakyan ng mga miyembro ng Hellhound Guild. Makikita rin dito ang kakaibang pagmumukha ng leader ng Hellhound Guild na nagngangalang Guard Dog. Bumaba na sila sa lupain at nagrereklamo na agad si Guard Dog dahil kahit na parehong halimaw lang ay mas malakas pa ang mga halimaw na nasa lugar na kinaroroonan nila ngayon. Kaya binalaan niya ang mga miyembro ng guild niya na iwasan nilang mamatay bago pa sila makarating sa susunod na syudad. Nakarating na ang guild nila sa isang canyon na napapalibutan ng makapal na hamog. Kaya naghanda ang grupo ng mga salamangkero ng guild, at nakagawa sila ng napakalaking apoy na nagpaikot-ikot papunta sa makapal na hamog na humaharang sa kanilang daan. Pero walang silbi ang kanilang malakas na apoy dahil masyadong mabilis ang pagbalik ng hamog para harangan sila. Habang binibigyan ni Guard Dog ng utos ang mga kasamahan niya ay may napansin siyang papalapit sa kanila. Kaya inutusan niya agad ang mga pari para gamitin ang skill nilang enchant. Dahil napansin niya pala ang grupo ng mga undead na mabagal na naglalakad papunta sa kanila, ang mga halimaw na ito ay level 194 na begrudged zombies. Ginamit agad ng mga pari ang skill nilang Holy Weapon, na nakagawa ng nagliliwanag na mga atake papunta sa mga begrudged zombies. Pero napakunot noon na lang si Guard Dog sa nakikita niya.
Dahil parang walang silbi ang atake nila sapagkat napakarami pang begrudged zombies ang sumusugod sa kanila. Kaya pati siya ay napahanda ng kanyang sarili dahil magiging matagal ang kanilang laban na ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay napapalibutan na sila ng mga begrudged zombies at halatang napapagod na silang lahat, dahil kahit ilang zombie ang paslangin nila ay patuloy pa rin na may mga halimaw na sumusulpot sa kanilang harapan. Naghihingalo na nagtataka si Guard Dog at dahil sa nangyayari sa kanila ngayon ay nakakasigurado siyang walang ibang manlalaro ang mas nauna sa kanila. Hanggang sa may narinig silang tunog ng kabayo na papalapit sa kinaroroonan nila. Mabilis na umiwas sa gilid ang mga miyembro ng Hellhound Guild at kapansin-pansin ang hindi mamukhaan na NPC o manlalaro na nakasakay sa kabayo. Walang iba kundi si Rokan lang pala ito at simula ngayong araw ay mag-uumpisa na ulit ang kanyang katuwaan. Pabulong na binigkas ni Rokan ang skill niyang stealth para hindi siya mahanap ng mga manlalaro. Habang hinahanap nila siya ay hindi na nila napansin ang papalapit na halimaw sa kanilang likuran. Isa-isa na ngang inatake ng mga begrudged zombies ang mga manlalaro na miyembro ng Hellhound Guild. Napamura na lang si Guard Dog habang pinapanood niyang napapaslang ang mga kasamahan niya. Napasigaw pa siya ng malakas dahil sa galit sapagkat alam niyang ang manlalaro na nakasakay sa kabayo na lumagpas sa kanila ang nagtawag sa napakaraming begrudged zombies para sugurin sila. Sa kabilang dako ay nakangiting nakaupo lang si Rokan sa mataas na lugar habang pinapanood ang Hellhound Guild. Alam niyang habang tumatagal ang laban nila ay mas lalo pang hihina ang kanilang puwersa dahil ang pakikipaglaban ng hindi matapos-tapos na mga halimaw ay tiyak na makakaapekto sa estado ng kanilang pag-iisip. Ang kasalukuyang nagaganap na ngayon sa laban ng Hellhound Guild ay makikitang halatang napapagod na si Guard Dog dahil 5 beses na silang inubos ng mga begrudged zombies. Hanggang sa may manlalaro ang tumapik sa braso niya. Nagagalit na agad siya dahil dinidistorbo siya habang halata na abala siya sa ngayon, pero binanggit lang ng manlalaro na may bagong video si Rokan. Nagulat na lang si Guard Dog na nagpapawis dahil nalaman nila na ang bastardong si Rokan ay nasa kinaroroonan nila ngayon. Maipapakita sa video ni Rokan na meron siya sa canyon kung saan sila ay napapaslang ng ilang beses. Pinapakita rin ng manlalaro kay Guard Dog na meron din si Rokan sa iba pang mga lugar kung saan napaslang ang buong guild nila. Dito napagtanto ni Guard Dog na si Rokan din ang nagpain sa napakaraming begrudged zombies para sugurin sila. Ang rason kung bakit napapaslang ang buong guild nila. Ang nakasakay sa kabayo na palaging lumalagpas sa guild nila sa tuwing nakikipaglaban sila sa canyon. Kaya ngayon ay punong-puno na ng galit si Guard Dog na inutusan ng mga miyembro ng guild niya na kung sino man ang bastardong yun na nagngangalang Rokan ay kailangan nila siyang ipunta sa harapan niya ngayon na. Kung nagustuhan mo ang video at interesado ka sa susunod na mangyayari ay i-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan.